May mga biyahe na parang simpleng paglalakbay, sumakay sa bus, bumaba sa hintuan, at pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito tulad ng iba pa. Pero minsan, may mga biyahe din na kapag nakatapak ka na, hindi na kayo muli. Ang pangalan ko ay Alan. Lumaki ako sa isang masikip na lungsod, kung saan ang tanging takot ay ang mandurukot, hindi pinagmumultuhan. Hindi ako naniniwala sa mga multo hanggang sa nakamamatay na gabing iyon. Noong gabing tinanggap ko ang isang imbitasyon sa isang birthday party sa isang lugar na hindi nahirapang i-update ng Google Maps. Umalis kami sa lungsod sa isang mainit na hapon, dumaan sa mga mapupulang kalsadang may tuldok-tuldok na tuyong mais at lilim ng mga sinaunang puno ng mahogany. Ang rustic ngunit maaliwalas na country party, sariwang karne, matapang na alak, mga tawanan na umaalingaw sa buong stilt house. Parang isang normal na gabi. Hanggang pumasok yung babaeng yon. Walang nakakaalam kung sino siya. Walang nag-imbita sa kanya. Pero umupo siya sa tabi ko lang. Nakahubad ang mga paa, mahaba ang buhok, matutulis na mga kuko. At ang mga mata niya, hindi kumikislap na mga mata, nakatitig lang sa akin na para bang ang tagal na nilang naghihintay sa akin. Tumayo na sana ako at umalis kaagad. Pero hindi ko alam na ang pagkaantala lang ng isang sandali ay sapat na para buksan ang gate sa isang mundong hinding-hindi ko mapabilang. Naniniwala ka ba sa multo? Okay lang. Hindi rin ako naniwala sa kanila. Hanggang sa nagsimula akong makarinig ng tawanan sa isang bus na walang tao. Hanggang sa binigyan ako ng isang babae ng isang bote ng langis at nawala ng walang bakas. At hanggang sa napagtanto ko, ang ilang mga bus ay hindi para sa buhay. I'm Alan, third year economics student, nakatira sa Manila since I was a kid. Umiikot ang buhay ko sa mga deadline, malamig na kape, at busina ng sasakyan tuwing 6 yan. Hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong bayan. Para sa akin, ang pinaka nakakatakot ay ang pagbagsak sa aking finals. Ngunit nagsimula ang lahat sa isang sorpresang tawag sa telepono. Inimbitahan ako ni Jeff, isang kaklase sa parehong organisasyon sa probinsya para dumalo sa kaarawan ng kanyang pinsan. Chill lang to bro, debut party, may dinuguan legit, freshly chopped pa. Umiti siya at nagyayabang. Pagbabago ng eksena, tunog ng bus na gumugulong sa mahabang kalsada, gumiling ang mga gulong sa graba, humaharurot ang hangin sa salamin. Pumayag ako. Partly out of curiosity, partly because gusto kong takasan ang 20-slide presentation na naghihintay sa akin. Ang bus ay umalis ng Maynila sa hapon. Ang lungsod ay unti-unting nawala sa likuran. Sa halip, may malalawak na palayan, mga halaman ng mais na mas matangkad sa tao, at amoy ng mamasa-masa na lupa pagkatapos ng ulan. Ang daan patungo sa nayon ay makitid, puno ng matutulis na bato at pulang alikabok. Kinailangan naming bumaba ng bus at sumakay ng isa pang habal-habal na mas malalim pa sa kabubatan. Sa bawat pag-igting, iniisip ko, sulit ba ito? Pagdating ko, nagulat ako. Sa kabila ng kalayuan, maingat na inihanda ang handaan, mahahabang mesang kawayan, dim string lights, umuusok na kaldero ng dinuguan. Mainit na bati ng mga tao, umiti ang lahat.
may kaaya-aya. Pagpapalagayang loob. Umupo ako kasama ng mga kaibigan kong kaedad ko, itinaas ang salamin ko, nagbiruan. Sa unang pagkakataon, naisip ko, kung magkakaroon ako ng pamilya, gusto ko ring manirahan sa isang lugar na tulad nito. Ngunit pagkatapos siya ay nagpakita. Ang babaeng iyon, mga 40, mahabang buhok na umaabot sa balikat, mga mata kasing lalim ng dilim. Walang sandals. Mga kuko na kasing haba ng talim. At nakatingin sa akin. Walang nakakaalam sa table kung sino siya. Walang tumawag sa kanya. Pero tahimik siyang umupo sa tabi ko. Hindi kumikislap ang titig na yon. Walang emosyon. Basta tumingin. Diretso sa akin. Tumalikod ako, kunwari natatawa. Pero narinig ko isang bulong na napakalapit. May tumatawag sa pangalan ko. Alan, halika nga dito sandali. Tawag sa akin ni Jeff, hinila ako papasok ng bahay. Ang ama ni Jeff ay nagsusuot ng kanyang kamiseta, tumingin sa akin ng mapilit. Makinig ka, Hijo. Umuwi ka na. Ngayon na. Hindi mo siya dapat kausapin. Baka mapahamak ka. Wala akong maintindihan. Paano yung iba? Bakit ako lang? Hindi ka niya titigilan. Kung di ka paalis baka magwala siya rito. Jeff's father's words froze the air. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa kotse. Naaalala ko lang na nasa gitna ako, si Jeff sa likod, ang kanyang ama na nagmamaneho sa harap, lumingon sa kadiliman, iniiwan ang musika, ang mga tawanan at ang mga matang iyon na nanonood. Iyon ang simula ng mga kotse na hindi na bumalik. Bilisan namin ang daan, ang dilim na kasing kapal ng tinta. Ang mga headlight ay nakakapag-ilaw lamang ng ilang metro sa unahan. Ang pulang alikabok ay lumilipad, at ang mga puno sa magkabilang gilid ay parang mga payat na braso na sinusubukang hawakan ako. Walang masyadong sinabi ang ama ni Jeff. Pero ang titig sa kanyang mga mata, ang tensyon sa kanyang mukha ay sapat na para maintindihan ko, hindi na ako dapat magtanong. I should just go. Nang huminto ang sasakyan sa isang abandonadong gasolinahan sa gilid ng kalsada, hinila ako ni Jeff pababa, dinala sa akin ang isang bote ng tubig, at bumulong. Alan, hindi siya tao. Hindi siya bisita. Alam namin yan. Kilala namin siya. I ask again, sino siya? Tumingin ng diretso si Jeff sa aking mga mata, napakabagal. Mananggal. Uhaw siya sa laman ng tao. At ikaw, Alan, mukhang napili ka. Tumawa ako, parang stupid reflex. But then Jeff pulled my collar up, pointed to the back of her neck. May marka ka, bro. Hinawakan ko ito. Isang maliit na bilog na marka, tulad ng isang marka ng kagat na hindi ko naalala na mayroon. Nagstay kami sa bahay ng mga kamag-anak ni Jeff. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. At noon narinig ko ang mga kwento na hindi pa sinabi ng lungsod. Nagbabago ang eksena, kumikislap ang ilaw ng parol, bubong na pawid, umaalingaw-ngaw na parang lulabi ang boses ng mananalaysay ng matandang babae. Ang babaeng iyon, ayon sa lola ni Jeff, ay dating yantok na manggagamot,
isang taong nagpapagaling ng mga sakit sa pamamagitan ng anting-anting. Pero pinalayas siya sa nayon dahil nasangkot siya sa dugo ng itim black magic. Sinabi niya na bawat taon, sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga tao ay mawawala sa paligid ng lugar. May mga taong natagpuan ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga bituka ay wala na. Minsan, may nakitang mga kuko na nakasabit sa bubong, sa itaas mismo kung saan nakahiga ang isang bagong silang na sanggol. Tinanong ko siya, bakit walang ginagawa? She just shrugged and said, kasi hindi lahat ng nilalang kayang sugpuin ng tao. Lalo na kung pinili ka na niya. Nagsimula akong makaramdam na may mali. Mula sa titig sa kanyang mga mata hanggang sa kagat hanggang sa katotohanang ako lang ang dinadala sa gabi. Parang lahat sila may alam na hindi ko alam. Parang wala na akong kontrol sa sarili kong kwento. Sa salamin, nakita kong duguan ang mga mata ko. Sabi ko sa sarili ko, alak lang. Imagination ko lang. Pero habang sinasabi ko sa sarili ko, mas malinaw ang narinig ko boses na tumatawag mula sa kung saan. Napakalapit. Parang bumubulong sa likod ng ulo ko. Halika na, alan gutom na ako. Sabi nila kung pipiliin ka ng manananggal, hindi ka mamamatay. It's that you start to change sides. Pagkatapos ng gabing tumakas ako sa Jeff Village, bumalik ako sa lungsod. Akala ko tapos na ang lahat. Pero ito pala simula pa lang. Nakilala ko si Ina sa isang morning bus, ang Cubao, Lagro Line. Nakaupo siya sa tapat ng hilera, nakasunglases, naka-earphone, at bahagyang nakangiti nang hindi ko sinasadyang mahuli ang kanyang mata. We got to know each other. She was an usbong vlogger about travel, spiritual exploration, strange topics. Nabighani ako sa paraan ng pagsasalita niya. And there was something captivating, like a cool rain on dry summer day. Maraming beses kaming nagkita pagkatapos noon. Mga coffee meeting, kinukwento ni Ina sa akin ang tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa mga abandonadong sementeryo, mga masumpa na kabubatan, mga walang pangalan na nayon. Sa tuwing naririnig ko ito, nanginginig ako pero gusto ko pa ring marinig. Minsan, tinanong ko, natatakot ka ba? Tahimik lang siya tapos kinuwento niya sa akin ang unang beses niyang nakilala ang isang tunay na albularyo. Hindi siya tiningnan ng shaman sa mata, sabi niya. Bumuntong hininga lang siya, saka direktang nagtanong, sino ang sinaktan mo? Awkward na umiti si Ina na hindi niya naintindihan. Ngunit umiling siya. Hindi mo naiintindihan may dala kang kasalanan. At hindi ikaw ang magbabayad. Binigyan niya si Ina ng isang maliit na mamula-mula kayumangging bote ng langis. Sa loob, may makapal at malapot na parang namuong dugo. Sa takip ay may mga kakaibang simbolo, isang bilog at dalawang magkasalubong na hiwa. Simula noong binigay sa akin ni Ina ang bote na yan para itago ng ilang araw, nagsimulang magbago. Sa unang gabi, nanaginip ako ng isang lalaking walang mukha na gumagapang palabas mula sa ilalim ng aking kama. Wala siyang mata, walang ilong, nakaunat lang ang balat na parang natunaw na wax. Sumisigaw ako, ngunit walang lumalabas na ingay. Inabot niya at hinawakan ang noo ko, nasunog ito na parang mainit na bakal.
Nagising ako basang-basa sa pawis. Sa kaliwang braso ko may itim, nasusunog na tatak ng kamay, parang marka ng apoy. Ibinalik ko ang langis kay ina. Pero tumingin lang siya sa akin, sa pagod na mga mata, halos bumitiw. Di ko kayang itapon. Ito ay aking bahagi. Sana lang hindi ka pinili. Umiyak sina sa isang inuupahang kwarto, kumikislap ang mga pulang kandila, umaakyat ang usok sa kisam. Pumunta kami sa isa pang albularyo para humingi ng exorcism. Nilagay pa lang niya ang kamay niya sa noo ni ina nang bumulwak ang dugo sa ilong niya. Namatay ang kandila. Bahagyang pumutok ang dingding. Hindi siya umimik, umiling lang at bumulong. Hindi ko kaya. Wala nang laban. May sumusunod sa kanya. From that day on, nawala si ina. No messages. No calls. No new vlogs. Parang hindi nag-exist. Pero gabi-gabi napapanaginipan ko siya nakatayo sa harap ng pinto ko, magulo ang buhok, hindi na kumikinang ang mga mata. Hawak-hawak niya ang bote ng langis na yon. Akala ko malaya na ako hanggang sa naintindihan ko, the curse does not require the victim's consent. It just required companion. Maraming bus ang nasakyan ko pero walang ganoon. Isang maulan na gabi, mag-isa akong uwi. Walang laman ang bus, kakaunti lang ang nakakalat sa paligid. Karamihan sa kanila ay natutulog at ako lang ang nakatingin sa labas sa mga frosted glass na bintana. Noong una, akala ko pagod na ako. Pero hindi walang tumayo nang huminto ang bus sa hintuan. Walang gumalaw. Lahat parang nagyelo. May isang matandang babae na may kasamang aso. Nanatili itong nakatitig sa bakanting upuan sa huling hanay, kung saan walang nakaupo. Ungol pagkatapos ay umuungol ng mahina na para bang may nakasalubong na hindi tao. Ang driver, isang matandang lalaki, ay nagsimulang umubo ng marahas. Pagkatapos ay tumahimik siya. Nang tumayo ako para magtanong, siya hindi na humihinga. Nagpanik ang mga pasahero, nagsisigawan, ngunit walang nakabukas ng pinto. Nauntog ako sa pinto, sumigaw pero hindi huminto ang bus. Walang driver. Walang preno. Walang daan palabas. At pagkatapos ay naalala ko ang aking ama ay dating driver ng bus sa rutang ito. Flashback, ang ama ni Alan, isang tahimik na lalaki, ay naglinis ng bus, tinapik ang ulo ng aso, pagkatapos ay tahimik na tumingin sa likurang upuan. Bago siya huminto sa kanyang trabaho, madalas niyang pinag-uusapan ang tungkol sa isang near-death experience. Anya sa oras na yon, sa gitna ng kalsada, biglang umandar mag-isa ang bus. Hindi na niya nakontrol ang manibela, parang may humawak sa pedal ng accelerator. Nang huminto ang bus, bumagsak siya sa manibela, ang lakas ng tibok ng puso niya. Pagkagising niya, wala na ang bus, wala na lahat ng pasahero, siya na lang ang natira. At isang napasong handprint sa rearview mirror. Pagkalipas ng isang taon, ang kanyang kapalit na driver namatay. Ang bus ay natagpuan sa gilid ng kalsada, nakabukas ang hazard lights. Ang driver ay nakadapa sa manibela, nakadilat ang mga mata, nakabuka ang bibig na parang sumisigaw tahimik. Tumingin si Alan sa rearview mirror. Nakita ang refleksyon ng likod na hilera, dahan-dahang lumilitaw ang isang figura. Nagsimula akong pagsama-samahin ang mga piraso.
Ang mga bus ang mga kakaibang pasahero ang parehong mga marka ng paso at ang pakiramdam na ako ay pinapanood. Siguro ang bus na ito ay hindi lang bus. Siguro iba na. Isang daanan. Isang portal para sa mga kaluluwang hindi pa nailalabas. Isang lugar kung saan ang mga nakalimutan ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay na walang patutunguhan. Kapag nakasakay ka sa bus, sigurado ka bang buhay ka pa? May mga bangungot na hindi nagtatapos kapag binuksan mo ang iyong mga mata. May mga bakas na hindi nahuhugasan ng tubig. At may mga premonitions na kung hindi mo pakikinggan, pagsisisihan mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Umupo si Alan sa kama, malamig ang pawis sa noo. Nagising lang siya mula sa paulit-ulit na panaginip. Ang kapatid niyang si Ray, nakatayo sa isang upuan, ang silong nakasabit sa kisam. Hindi ako naghintay hanggang umaga. Sumakay ako pabalik sa unang gabing bus, ang pamilyar na bus na yon. Ang huling upuan ay walang laman, ngunit ito ay amoy parang sunog na balat at insenso na nawala sa kalahati. Bumaba si Alan ng bus, bumubuhos ang ulan, bukas ang pinto ng bahay sa gabi, madilim sa loob, mahinang kaluskos lang mula sa itaas. Tumakbo ako. At nakita ko ang kapatid kong si Ray nakatayo sa isang upuan, hawak ang silong. Blanko ang kanyang mga mata, parang may bumubulong sa kanyang tenga. Sumugod ako, tinulak ko siya sa sahig, pareho kaming gumulong-gulong humihinga. Sinampal ko siya, sumigaw, tinawag ang pangalan niya ng paulit-ulit. Ray woke up, panik, kuya may babae sa gilas. Tinitignan ako, may pakpak siya. Tumalikod ako at nakita ko ang mga basang handprint sa glass door. Katulad ng sa salamin ng motel noong huli kong nakita si Ina. Ang manananggal na babae sa kagubatan, si Ina na may bote ng langis, ang driver ay bumagsak sa manibela, lahat ay kumikislap sa harap ng mga mata ni Alan na parang mga piraso ng isang palaisipan na pinagsama-sama. Na-realize ko mula umpisa hanggang dulo, hindi sila naghiwalay. Ang babaeng walang sandals. Ina ang bus, lahat sila ay bahagi ng parehong sinaunang sumpa, isang bagay na nambibiktima sa mga may bitak sa kanilang mga kaluluwa, sa mga madaling mapili. Ayaw nila akong patayin. Gusto nila akong makita. Gusto nilang sumaksi ako. Gusto nilang sabihin ko. Lumabas si Alan sa balkonahe, nakatingin sa kalyeng nababalutan ng ulan kung saan kumikislap ang mga ilaw ng bus. Nakaligtas kami ni Ray. Sinubukan naming mamuhay tulad ng mga normal na tao. Ngunit gabi-gabi alas negatibo 2 ng umaga naririnig ko pa rin ang preno sa kalye. Kahit na walang nagmamaneho sa lugar na ito sa oras na yon. At alam ko ang bus na yon ay tumatakbo pa rin. Bawat pasahero ay may kwento. Hindi lahat ay bumababa sa huling hintuan. At kung nakita mo ang bus na yon, huwag ginay sakay.